All right, shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Psalm 139. Psalm 139. This is the continuation of my message last Wednesday night. Ayokong patagalin pa ito, mga kapatid. At I want everyone, habang nandito ang mga tatay, lalo na, ay kailangan po na marinig ang mensaheng ito. Alright? Verse number 14, 139 of the book of Psalm, 139 in verse number 14. If you're with me, say aloud, amen. I will praise thee. This is from the very mouth of David. See, the song of David. He said, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. You see, the context, mga kapatid, is really referring to the creation of God. Okay, go back to the book of Genesis chapter. You don't need to turn to it. But in the book of Genesis chapter 1, you will find out how God created man. Are you familiar with that? Verse number 26, the Bible says, let us what? Make man in our what? Or own image. And then the Bible says, in the image of God created he them. Okay? Now, you will notice how David described the creation, how God created the human being. He said, I will praise thee. Imagine, na-realize ni David kung gaano kaganda, create ng Diyos ang tao. And that we are what? Fearfully and what? Wonderfully made. Oh man, notice what is next. Marvelous are thy works. Marvelous are thy works. And then what? Look at this. And that my soul know it right well. Perfect. I mean, he's got the idea of the creation of God. Yan po talaga kung paano talaga nilikha ng Diyos. And then, ang problema po natin ngayon is paano po natin mamimaintain. As you see, yung tao po ngayon, mga kapatid, these liars, they call themselves scholars. Mga matatalino kuno. And they began to create a doctrine that says man came from animals. But they wonder this time why God or why human being act like an animals. Pagkatapos na paniwalain nila ang mga tao na ang tao ay nanggaling sa hayop, ngayon, noong ang mga tao ngayon ay nag-aasal hayop, nagtataka sila. Buwisit ng mga tao ito. Pinapaniwala nyo na ang tao nang galing sa hayop, tapos magtataka kayo na yung tao mag-aasal hayop. Sino ngayon ang hayop? So you understand? So problema ngayon, mga kapatid, is how to maintain what David said. Can we still see this? Ilang mga tao ngayon, how many people are thankful to God because of God's creation and how God created man? Ilan sa mga tao ngayon magpapasalamat, magsasabi with David, he will say with David, I will praise thee. Can you say that tonight? I will praise God tonight. Why? For I am fearfully and wonderfully made. And that I am still in the sound mind. I'm still possessing a sound mind. He possesses my reins. He controls my mind. He controls my heart. Do you still have it? Ganun pa rin ba tayo ngayon? Still see
kung paano natin ma-maintain. I think Balikatan has a part of it. Let's bow our heads. Father, thank you for your words. Bless your people, our understanding. Give us always the ability, O God, to receive the truth. Let our minds and our hearts open for the truth. Thank you, O God, for your words. Thank you for your people. Thank you for giving us hearts that is able to love the truth. Bless this message and use me again. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our Lord. Now listen. Here is the message that is very important to understand, brethren. The Bible says, in a very familiar passage, a while ago we heard it from David, the father of Solomon. Okay? Now, ini-imagine ko yan lahat, mga kapatid, na, sasabihin ni David na ganon, I praise thee. I will praise thee. For I am fearfully and wonderfully made. And that I'm still in the right mind. It is because God still controls my reins. Siya pa rin ang may control ng aking isipan, ng aking mga decisions. And then you know what? In times of Solomon, hear what we get. Okay? Proverbs 22, verse number 6. Here's what the Bible says. Train up a child in the way he should go. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na ito ang dapat natin makamtan. Kung gusto pa ho natin, mga kapatid, makita at malaman at masabi pa rin yung sinabi ni David, I'll praise thee, I will praise thee, O God, for I am fearfully and wonderfully made. We need this, Proverbs 22:6. Sapagkat sabi ng Biblia, maliwanag mo, kapatid, as by one man sin entered into the world, so death passed upon all men, for all. And there's none that doeth good, no, not one. For there's none righteous, no, not one. You see that? And then the Apostle Paul put it this way in the book of Ephesians. Ephesians chapter 6. You know this passage, and ye fathers, what? Provoke not your children to wrath, but what? Bring them up. Bring them up where? In the nurture and admonition of the Lord. You say you have to bring it up because the world is bringing your children down. The system of the world, Satan, hates it. Ayaw ng Diablo na ang anak natin ay manatili doon sa kaisipan na katulad ni David na papasalamatan niya ang Diyos na I am fearfully and wonderfully made. No, ayaw ni Satan yung image na yan, mga kapatid. You see, Satan wants your children to look like the world. Somebody talk to me tonight. Yan ho ang gustong mangyari ng mundo. Sirain yung imahe ng Diyos. Mawala yung sinasabi ni David na fearfully and wonderfully made. And that, ang sabi ni David, maayos pa ang aking kaisipan. Ang gustong mangyari ng Diablo ay masira ang kaisipan ng mga anak natin upang tayo o ang ating mga anak ay mag-act sila at mamuhay sila na parang hayop. And they don't like it. I mean, they don't mind it. They don't know it. Hindi alam ng mga anak natin na gano'n na ang kalagayan nila. Kaya nga pagka sinaway mo sila, parang tinatanggalan mo sila ng kasiyahan. You see that? That's why fathers, look at this. Saan nakasalalay ang imahin, ang pananatili ng imahin ng ating mga anak sa Diyos? Paano natin saan nakasalalay yun? Kanino nakahang ang mga batang ito? Listen now, don't you miss it, Father. Someone is hanging on your shoulder. Someone
is hoping that you will bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Brethren, I don't know kung saan pa sila kukuha ng pag-asa. I don't know kung sino pa ang aasahan ng mga anak natin na magdadala sa kanila upang mapanatili yung sinabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Upang mapanatili ang kanyang isipan na matuwid. We cannot deny the fact how our children act today. You cannot deny it. You see that? So fathers, we need to do that. I said, fathers, we need to do that. We need to train. The only hope of our children today is our training. It's the training that they can get from us. That is their hope. Yan lamang ang pag-asa ng ating mga anak. Yung kung anong sasabihin natin sa kanila at kung anong ibibigay natin sa kanila, kung anong iuutos natin sa kanila. Nakahang sila. Naghihintay sila kung ano ang gagawin nila. Just imagine mga kapatid, na ang mga batang ito na ngayon, hindi nila alam kailang gagawin. Kaliwat kanan. For example, halika. Nandito sa kanan ko, nakahang. Halika. Nandito sa kaliwa ko, nakahang. Alright. See that? Now, listen, dalawa yan nakasabit na hindi natin alam kung saan natin dadalhin ito. Do you understand? Ilan sa mga batang ito? Halika, itong malaki. Yeah. Look. Sa likod. Sakay sa likod. Sakay dito. So you understand? Their only hope is our training. Their only hope ay kung saan natin sila dadalhin. Do you understand, mga kapatid, na kung hindi tayo gagalaw at wala tayong gagawin sa kanila at wala tayong pagdadalhan sa kanila, that is what we call nurturing and admonition. They need that. As I see it, kapatid, makikita nyo pa ngayon ang tatlong batang ito, ganito ang bihis ngayon. Bakit? Somebody is training them. Somebody's teaching them. Somebody is guiding them. Pero kung wala, do you understand? Do you understand, mga kapatid, na ang diablo, kapatid, ay takot na takot sa mga tatay na marunong mag-train ng kanilang mga anak. Takot na takot ang diablo sa mga tatay na merong lakas pa para i-train ng kanilang mga anak. Do you understand that? Listen, kailangan ng tatlong ito ng guidance. Oh yeah. Nakita niyo mga kapatid si third nung nandun siya sa lubid. Bagamat ganun ang kanyang naranasan, actually ang rules noon, kapatid, ay hindi dapat mag-touch yung kanilang paa sa lupa. Pero andun mismo ako. Sinabayan ko siyang tumakbo kasi alam ko namang minor siya. So sinabayan ko siyang tumakbo hanggang sa makatawid siya doon at makabalik siya doon sa court. Alam niyo kung bakit? I know, bata pa siya, maaaring madapa siya. At pag nadapa siya, maaaring maisip niya na hindi na siya tutuloy. You understand? Are you following me, fathers? These kids, madali silang ma-discourage. Na pagka nadapa sila, nasugatan sila, sa halip na magpatuloy, iiyak na lamang sila. But they need someone to guide them and say, go, go, go. Don't cry. Get up. Why is that? Because we're building a man. We're transforming a boy to a man to become a man. Maraming mga bata, mga kapatid ngayon, na hindi nila alam ang gagawin nila pagka sila'y nadapa. Yeah, pagka sinabi mong tumakbo, tumakbo. But listen now, fathers, ang nakakalungkot sa atin, marunong tayo magpatakbo ng bata, pero hindi tayo marunong sumabay sa pagtakbo ng bata. Do you understand what I'm talking about?
Listen, how many of you here, kapatid, ilang mga kabataan na nandito sa mga sa simbahan na ito, nawala dito ang mga magulang ninyo kasi ang magulang ninyo alam nila na mag-utos sa inyo papunta sa church, but they themselves cannot come and worship God in the church. Am I talking to you? Salamat sa Panginoon. Oh yeah. Nakakalungkot mo, kapatid. Ilan sa mga fathers, we should be trainers. Tayo ang trainers ng ating mga anak. Gaano kaganda sa mga anak natin, nakaupo sila dyan, katabi ang kanilang mga magulang. We need that. Kailangan po natin. Kailangan ng mga batang ito, hindi po nila kaya mag-isa. Yeah, do you understand? Do you understand na kinakailangan nila mag-explain bakit nagkakanta, bakit ganyan ang kinakanta, bakit ganyan ang sinasabi niya. Nakahang sila sa atin. Kinakailangan pa nilang may hahawakan, mga kapatid. Hindi mo pa sila pwedeng pakawalan sa pagka pinakawalan mo sila, lalayo ang distansya ninyo. At pagka nakalayo na sila sa distansya mula sa magulang, maaaring lumiko sila sa hindi nila dapat likuan. Thank you. That's the reason why David or Solomon said, just to maintain the image of God, just to maintain that image that his father said, yes, I'll praise thee. Yeah, right now, maaaring ngayon sa lahat na nakikinig sa atin ngayon dito, mga kapatid, pwede natin sabihin, yes, I'll praise God. As I see, salamat sa Panginoon, I'm still fearfully and wonderfully made. At ako'y nasa tama pang pag-iisip. Pero kapatid, yung susunod sa atin, pag hindi natin yun na-train, pag hindi natin yun, pag hindi natin na ibigay sa Kanya ang dapat nilang puntahan, pag hindi natin na ituro sa Kanya ang dapat nilang puntahan, saan sila pupunta? Listen now. This is why the devil is afraid of it. The devil, listen, young people, the devil is afraid of one young man who was trained to do right, who was trained to walk right, who was trained to talk right and to act right. Takot na takot ang diablo yan. Just one man. I said just one man. Just one person. Takot na magsasabi siya, yes, I'm not gonna do this. You see, you can make a difference by not just doing what is right, but by not doing what is not right. That you can make a difference. And young people, the devil is afraid of you. God, takot ang diablo sa isang young man na na-train ng maayos na isang araw sasabihin niya, pag nakakita siya ng kasuotan ng mundo, hindi ko susuotin yan. Pag nakita niya isang lugar na hindi niya dapat puntahan, hindi ako pupuntahan sa lugar na yan. Pag nakakita siya ng alak, hindi ako iinom ng alak na yan. Hindi ako titigil ng sigarilyo na yan. Hindi ako sasama sa grupong ito. Kailangan na young people na ganyan. Takot na takot. But you know what? Because yung ganyang klaseng attitude, mangyayari lamang yan kapag mayroong isang tatay sa loob ng tahanan na mag-train sa kabataan sa kanyang anak. Hindi ho yan mangyayari na biglang na lamang susulpot. Hindi ho yan mangyayari. Listen, in fact, ilan sa mga kabataan po ngayon nabihira na natin makita sa loob ng simbahan. You know what? It's so important. You know why the devil is afraid of you when you're trained right? Because the devil knows that when you refuse to do what is not right, you will do what is right. Did you get that? The devil knows that when you refuse to do what is not right, he knows that you will do what is
what is right. And you can make a difference by what you don't do. Not just by what you are doing, but what you don't do. You understand? Kailangan natin ng mga young people ngayon, mga kapatid, na may lakas ng loob. You understand, young people, na yung balikatan ay nagpapalakas ng loob sa inyo na gumawa kayo ng tama. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, focus, 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 focus. Hindi kayo napunta rito para maglaro. Huwag niyong paglaruan ng naririnig niyo rito. Huwag niyong paglaruan ng training niyo rito. Bakit? Pinalalakas namin ang loob ninyo na gumawa kayo ng tama. Listen now, kinakailangan lumakas ang loob nyo na pagka kayo naglakad, saan man kayo pumunta, bit-bit ninyo ang salita ng Diyos at ipagmamalaki ninyo na hawak ko ang salita ng Diyos. Ito ang paninindigan ko, ang librong ito. It's time for the young people. I don't know. Makita nyo, pumunta kayo sa opisina ni Brother Roy, opisina ni Brother Willie, opisina ni Brother Al. Pumunta kayo sa table nila kung ano makikita ninyo. Hindi ashtray. Oh yeah. Alam ni Brother Roy yan, may dinalaw ako dati, General. Yeah. Dinalaw ako dati. Pagdalaw ko sa kanya, kinuha yung ashtray, may sigarilyo, tinago sa ilalim ng kanyang table. Tapos sabi niya, Pastor, buti dinalaw mo ko. Yung usok, naitago niya yung sigarilyo, naitago niya yung ashtray, pero yung usok lumulutang unti-unti. Tapos yung napansin niya, nakikita ko yung usok, sabi niya, Now listen, kailangan natin ng mga young people na malakas ang loob, na saan man kayo pumunta, bit-bit ninyo ang Biblia. Pumunta kayo sa school, nakapasok ang mga notebooks ninyo sa bag ninyo, pero ang bit-bit ninyo ay ang Biblia. Punta kayo sa school, kakausapin nyo mga teachers ninyo, sasabihin nyo ko bago magsimula ang klase, Ma'am, Sir, pwede bang mag-pray muna ako bago magsimula ang ating klase? We need that, and the devil is afraid of you, and that's the reason why he is. Sino ngayon ang mga estudyante na pupunta pa sa eskwelahan, nabitbit ang Biblia? Ha? Nauso na yung backpack, pati yung, listen, yeah, ilagay mo sa loob ng backpack mo yung notebooks mo, pero wag yung Biblia. Let them know that you are a Bible believer. Let them know that people need more education on this, rather than other books. Yan ang kailangan natin. Yan takot na takot ang diablo, mga kapatid. Kapatid, mga magulang, yan dapat ang titignan natin sa ating mga anak-anak. Alright, anak, lalaki ka. Walk right. Walk like a man. Talk like a man. Act like a man. Alright, put on your right hand your Bible and be proud that you have that book. Kapatid, salita ng Diyos to galing ng langit. Do you understand what I'm saying? Huh? Psalm 119, verse 89. They what? Word. Oh God is already what? Settled. Where? Do you understand? Now the Word of God is in your hand. Aren't you proud of it? Kapatid, yan ang kailangan. Huwag mong itatago. Ilagay mo yan sa kamay mo at hayaan mong makita ka pagpasok. Ano yan? Bible. Do you understand? Sasabihin nila, pag may Bible, lamya, kaya nga pinatitibay ko ang kamay ninyo eh. Kaya nga may push-up tayo. Bakit? Pag may nangadyaw sa'yo, ganun ba? Pat! Well, bakit ka nanununtok? Well, the Bible says, violence shall cover the mouth of the wicked. Oh yeah, akala nila pagka nagba-Bible ka, lamya ka na. No, sir. Oh, man.
Yeah. So you understand what I'm saying? Now, listen now. Tayo, sinasabi ko lamang po sa inyo mga kapatid, lalaki, mga tatay, turuan natin. Let's bring them up. Why is that? Because the world is bringing them down. The world is trying to bring them down into the image of the world. You see that? Kapatid, hindi tayo pwedeng maging dalawang image. Just one image. Now listen to me now. Sino ngayon ang mga lalaki na wala silang matakot, wala silang takot na sila'y lalaki at darating sa hustong gulang na kung hindi pa sila kinakailangan mag-girlfriend, ay hindi muna sila mag-girlfriend. Sino ngayon sa mga kabataang babae ang walang takot na kahit na tumanda akong babae, tumanda akong dalaga, pero hindi ako mag-aasawa kung hindi kalooban ng Panginoon? Now you listen to me now. Do you understand kung bakit nandito kayo? Hey, young people, young men, makinig kayo ng mabuti. Tinuturuan kayo, maging sa balikanan, tinuturuan kayo kung paano ang tamang tibok ng puso ninyo. Kaya nga may stethoscope si Paul eh. I hope you understand what I'm talking about. Now listen, here's the truth, kapatid. Para pagka nakita nyo, during the service, look at this. Hindi yung pagtitingin ka lang ng gano'n, nakita mong maputi, nakita mong matangos ang ilong, nakita mong medyo slim, siya nawa. Listen now. If you are trained right, katatakutan ka ng dyablo. Bakit? Hindi mo pipiliin pag nakakita ng babaeng maputi, pag nakakita ka ng babaeng matangos ang ilong, pag nakita ka ng babaeng maayos ang buhok, pero walang saya during the preaching of the Word of God, at walang saya patungkol sa church, walang saya sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo, no, she is not the right girl. She's not the right woman for me. Same thing. Mga babae, gaano man kagwapo sinasabi, uy, macho siya. Tignan mo mabuti kung masaya siya sa gawain ng Panginoon. Tignan mo mabuti siya during the service kung nagtataas ng kamay. Kita mo siya kung siya man lamang ay tinatamaan ng mensahe at siya, nayayanig na mensahe. Subalit kung hindi siya nayayanig na mensahe, tandaan mo, balang araw, malaking problema mo yan. Listen. Lahat ng mga bagay na ito nakukuha sa training, kapatid. Isang araw, hindi mo maisisigaw. Hindi mo maitataas ang iyong kamay na katulad ni David. I'll praise thee, oh God, hallelujah, for I am fearfully and wonderfully made. No, bakit? Sinira na ng mundo ang itsura mo. Sinira na ng alak, sinira na ng sigarilyo, sinira na ng puot ng mundo because of frustration. Do you understand what I'm talking about? Because of expectations. Sinira ng mundo. Sinira na yung pag-asa mo, sinira na ang itsura mo. You understand, mga kapatid? Nakakita ka na ng mga bata pa ngayon, pero pag tinignan mo itsura, parang mother na. Bata pa. Pero wala nang, you understand what I'm talking about? Excuse me. Bakit? Kinalbo na ng mundo. Listen, kaya nga po, kailangan. I mean, kanina habang nagte-testimony kanina si Third, and habang nandiyan pinapanood natin, tinitignan ko, wow. Kargado na ang batang ito. 9 years old pa lang. Do you understand na grabe ang tungkulin ni Rhea at saka ni Sprite sa batang ito? Sapagkat ang batang ito, look at this.
wala nang lasa sa kanya ang alak. Wala nang lasa sa kanya ang sigarilyo. Wala nang lasa sa kanya ang kalayawan ng mundo. Do you understand what I'm saying? Alukin mo yan sa mga karangyaan dyan sa mundo, mas pipiliin niya na manatili sa church. Bakit? Ang saya niya na nasa church. Wala na sa mundo. Why is that? Because of the training. What I'm simply saying, mga kapatid, is that you can still see in his life the image of God. And that every time that David is seeing the image of God in his life, he will say, I am grateful to God, for I am fearfully and wonderfully made. Yeah, David was not perfect, but at least he knew it, that God still is in control of his mind. See that? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, mga tatay, naway makita natin na sinasabi ni Paul sa aklat ng Ephesians, bring them up. What was he saying is that bring them up in the nurture, in admonition, because every time you bring them up in the admonition or in the nurture and admonition of the Lord, you are maintaining the image of God in his life. Masasabi pa ng anak mo, wow, this is it. Now, do you understand? Somebody in this auditorium can testify. Yeah. Na kayo, may mga bagay ngayon sa buhay ninyo na sinira na kayo ng mundo. Sinira na kayo ng barkada. Sinira na kayo ng bisyo. Sinira na kayo ng inaakala ninyong pleasure ng mundo. Pero pressure ng mundo para masira ang buhay ninyo. That's all you have. Kapatid, think about this. Pabigat na ng pabigat. Yung mga nakasalalay sa kamay natin. Habang nakikita natin ang mundo, kapatid, listen, habang nakikita natin ang mundo, yaong mga nakahang sa atin, pabigat na ng pabigat, kasi nakakargahan na sila ng mundo. Kinakailangan natin silang bitbitin. Or else, pag pinabayaan natin sila, pag mabigat na sila at pinabayaan natin sila, babagsak sila, pupulutin na natin into pieces. Pira-piraso na. In other words, kapatid, sira na ang buhay nila. Mas lalong mahirap na nabuuin natin muli ang buhay nila. Brethren, listen to what David said. I praise God. Can you still praise God for who you are right now? Can you shout hallelujah for God because of who you are right now? God is still in control of your mind. I don't know about you, but consider what David said. Pero kapatid, hindi ito magwawakas. Hindi ito mananatiling ganyan lang. You have to keep going. Train up a child. You have to train. Keep on training. Kapatid, listen, sabi nga ni Brother Roy, si Brother Roy nagsalita doon sa balikatan. Isa sa mga sinabi niya doon na hanggang ngayon, why I'm still lifting. In my age, bakit nagli-lift pa rin ako ng weight? I have to maintain. I have to maintain. Ayoko isang araw maglalakad ako na parang ganon-ganon na lamang. At the age of 65. No, sir. No, sir. There's a record in the Bible, mga kapatid, na pwede natin gayahin. Si Moses, nung siya namatay, nagdim ang kanyang pananaw, ang kanyang mata. Hindi siya gumamit ng salamin kasi wala pang iPhone that time. Subukan lang natin kung may iPhone na. Baka bulag na si Moses. No. Listen now. Here's the thing, kapatid. It can happen. We can maintain the image of God in our life. Young people,
that is exactly what I'm saying right now. You can. We can. We can maintain. Pwede mangyari sa iyo. Pwede mo isang araw pagmalakihan mo, ipagmalaki mo. Yeah. Listen, may church na kayong katulad nito. Kami nung araw wala eh. Listen, ngayong meron na kayong ganito, pwede na sabihin, Pastor, yung girlfriend ko sa pastor, sinabi ni Pastor Louie ito. Yung kauna-unahan kong girlfriend, siya yung asawa ko ngayon. Sabi ni Tess, sana all. But anyways, ang sinasabi ko, kapatid, maaaring sabihin, nagmamalaki ka sa sarili. No, it's not about you. Hindi sa sarili mo yan. Hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagmamalaki sa sarili mo na nagawa mo yan. No! It is because of the Word of God. It's because of the training. It's because of the discipline of the Word of God. Di ba sabi ko sa inyo kaninang umaga, as you submit to the power of the Holy Spirit, then the Holy Spirit will produce what you need. The Holy Spirit will produce what you need to maintain the image of God in your life. And just imagine the love. Just imagine the patience, the peace, joy. Imagine the temperance. For such, there's no law required. Bakit? Yung banal na Espiritu magpuproduce niyan. Imagine. Sabi, ang mga naririnig ko sa mga doctors ay yung sarili natin, yung katawan natin, mahalata mong healthy. Pagka may sakit ka, mismong yung katawan mo, sarili mo, nagpapagaling sa'yo. Pero pagka ang katawan mo wala ng ability na magpagaling sa sarili mo, kinakailangan mo na ng mga supplements, kinakailangan mo na ng mga gamot. Do you understand? Araw-araw nagtatanggal, tumatanda yung balat natin, araw-araw. Pero dapat merong pumapalit dyan. See that? Hindi ho yung makeup. Hindi po yung blush on, ba yung tawag nyo? Ladies? Yung pampula ng pisngi? Yung pandaraya ba? Yeah. Hindi yon, kundi yung natural, mga kapatid. Sabi nga ni Noel, kung gusto mo makita ang pula, ang pisngi niya, sampalin mo. Ayaw niya naman payagan na sampalin ko siya. Pag sinampal ko siya, hindi siya mamumutla. So you understand what I'm saying, kapatid? The Holy Spirit is producing what we need to keep going. And bless God, kung matitrain mo ang bata na maayos, yan ang ayaw ng Diablo. At yan, takot na takot ang Diablo. Kapag may tumayong isang kabataan na nakikita niya, maganda ang training ng batang ito. Yeah. Ibabalik ng Diablo yan. Saan ang galing ang tahanan? Saan ang galing tahanan ng batang ito? Sino ang tatay nito? You understand what I'm saying? Diyan takot na takot ang Diablo. Na kapag ka nakakita siya ng kabataan, nakakita siya ng isang tao, isang persona mo, na na-train ng maayos. Kaya ngayon lumalakad ng maayos. He learned to say, no, not just yes. Marunong siya magsabi ng no. Marunong siya magsabi ng yes. Pero ang pinakamaganda, may mga bagay na sinasabi niya, hindi ko gagawin ito. Mind you, kapatid, kailangan natin bilang magulang i-cheer up ang ating mga anak. You voice out. I'm talking about loud voice. Let them know. Tignan mo, ipakita mo sa kanya, maging vocal ka sa pinagmamalaki mo sa buhay. Minsan, hindi natin may pagmalaki ang training natin sa ating mga anak. Minsan, natatakot tayo pagka medyo alam natin masasaktan ng anak natin, dahan-dahan tayo. No, sir. Be vocal. Hayaan mo na marinig ka sa impyerno. Hayaan mo na marinig ng Diablo, sinasabi mo sa anak, huwag mong gagawin ito.
Anak, huwag kang makikinig sa bulong ng dyablo sa buhay mo. Anak, kinakailang bitbitin mo ito araw-araw sa umaga, sa tanghali, sa hapunan. Ito ang iyong pagkain. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Your children must know it. Dapat klarado po yan sa isipan ng mga bata. Kaya masasabi ni David, God is still in control of my mind. Oh, I'm telling you, nakakalungkot kapag ka ang bata, maayos lamang pag nandyan yung kanyang magulang. Pag nawala na, ayun, naglaladlad na naman. What we need, what you need, young people, is this. Let and always allow God to control your mind. He'll control your emotion. Kapag ka dumating na sa punto na parang gusto mo naman uli bumalik sa barkada, remember God. Remember your Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in the things of God. When you lost your pleasure in the things of God, magiging kaitsura mo na ang mundo. At sisiguraduhin ko sa iyo na pinalta na ng mundo ang itsura mo na hindi mo na masasabi yung sinabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. So tonight, think about the importance of this, fathers. To provoke, not to provoke your children to wrath. Huwag mong ilalagay sila sa situation na pagsisisihan nila. Huwag mo silang ilalagay sa situation na isang araw, pag niyaya mo sila sa church, magagalit na. Huwag mo silang ilalagay sa isang situation na pag binuksan mo ang Biblia sa kanila, madali na silang mairita. Huwag mo silang ilagay sa situation na pag sinabi mo sa kanila, oy, tuck in your shirt. Oy, ayusin mo ang kasuotan mo. Oh, lalabas ka ng bahay, ganyan ang itsura mo. Na pagka sinabihan mo ng ganyan, magagalit na sila. Huwag mo silang pahintulutan o hintayin na malagay sila o ilagay sila ng job situation na hindi mo na sila pwedeng pagsabihan. You understand mo? I hope somebody can testify in this auditorium tonight na may mga bata, may mga anak tayo na pagka sinabihan mo, nagpa-fight back kaagad sila. Magre-reason out kaagad sila. Pag sinabihan mo ng ganito, sasabihin nila, ay kasi naman, kapag ka ang anak natin nagsimula na magsalita ng ganyan, hindi na marunong makinig yan. Ang ibig sabihin nun, nailagay na sila ng mundo sa sitwasyon to wrath. Brethren, where are they? Where are your family tonight? Where are your children tonight? Mahal pa ba nila ang pagpunta sa simbahan on Sunday evening? Or pagka niyaya mo na sila, sabihin nila, ay kasi naman ay kasi naman, yeah. Okay lang sa atin kasi hindi naman sila naninigarilyo. Hindi naman sila umiinom. Wala naman silang nightlife. Wala na naman silang barkada. Sila naman. Bakit maghahanap pa sila ng barkada? Ang barkada nila nandun na sa loob ng... You understand what I'm saying? Anong pagkakaiba na nasa barkada sila at nandun sila sa loob ng bahay pero hindi mo rin sila makausap? At pagka kinausap mo sila, wala rin silang time. At pagka sinabihan mo sila, hindi sila makikinig. Ano pagkakaiba? Listen now. May mga anak ba tayo ngayon na tamad na silang magbihis para sa church?
May mga anak ba tayo ngayon na pagka niyaya mo sa church, madami ng dahilan? Hello, mic, test, 1, 2. Nasaan na yung pamilya mo? Nasaan na yung anak mo? Brethren, it will always fall back to one thing. They missed the right training. Whether we admit it or not. Kasi, di ba pastor, nag-church naman kami. Anong ibig mo sabihin? Pinaubaya mo si church. Ang admonition ni Paul is, bring them up. Fathers, meron kang tungkulin. Meron kang tungkulin. Hindi mo ba, listen now, listen. Nung maliliit pa yung bata, nakokontrol natin. Nung lumaki na, nawala na sa kamay natin. Sino na lang ang hawak natin ngayon? Yung maliliit nating apo. Yun na lang ang dinadala natin sa church, yun na lang ang kaya natin eh. Bakit? Yung mga anak natin na nagkulang sa training, hindi na natin madala sa church. Hello, mic, test, 1, 2. Brethren, let's go back to the Bible. What I am afraid of is when we cannot anymore quote this passage in the book of Psalm 139. Oh, praise the Lord! Oh, I praise thee, O God, for I am fearfully and wonderfully made. Young people, oh yeah. Marunong kayo mag-ayos ng buhok, marunong kayo mag-ayos ng kilay, marunong kayo magtapal ng mga butas-butas, marunong kayong kumain ng floor wax. But listen to me now. Alam niyo ba kung paano mag-fix ng loob? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nakikita ko, mga young people na lumaki dito sa simbahan. You know how to handle yourself. Yeah, at least. Hindi man nakikita ko, hindi man ganun ka, sabihin mo perfect yung tao. I mean, no one is perfect. But, at least, alam nila na ang refuge nila ay ang pamilya ng Diyos. Ain't that sad na pinahintulutan natin na baguhin ng mundo yung image ng anak natin? Listen now. The term na sinabi ni Solomon na huwag ihiwalay ang pamalo sa puwet ng inyong mga anak. Withhold not correction to your children. Spare not the rod. Hindi sila mamamatay. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, you pay attention. Yung ganong klaseng admonition, ang implication po nun, mga kapatid, ay huwag mong ilalayo ang iyong attention sa anak mo. Huwag mong ilalayo ang kamay mo sa anak mo. Bakit? Yung kamay mo ang nagtitrain sa anak mo. Huwag mong ilalayo. Bakit? The moment na iangat mo yung kamay mo dyan, the world will take over. Let me ask you a question. When you stop disciplining your children, who took over the responsibility? Who is now responsible? Sino ang nag-take over ng position mo? Barkada ng anak mo? Yung iPhone? Yung Samsung? Yung internet? Facebook? Instagram? TikTok?
Yun nag-take over ng pagdisiplina ng anak mo. Ngayon, magtataka ka ngayon kung bakit iba na ang imahin at itsura ng iyong anak. Sabi ko nga, nakakalungkot. Etong mga nagkukunwaring matatalino na naniniwala at pinipilit paniwalain ng mga tao ngayon sa modern day na wala, basta't nag-i-exist lang tayo ngayon without a purpose. Kaya sabi niya, tayo talaga nanggaling lang tayo sa hayop. Pero yung anak niya, nung nagsimulang magkilos, hayop yung anak niya, ayaw niyang tanggapin. Yung nagsimulang mag-ugaling hayop yung anak niya, ayaw niyang tanggapin. Sana tatanggapin niya. Bakit? Sabi mo galing sa hayop eh. Alam mo nang galing sa hayop yan, mag-ugaling tao. But brethren, they are liars. Ang totoo po niyan is the world is trying to change the image of God in the lives of our young people today. We should not allow it. Kaya nga po, wag nating tigilan. Kanina, habang nagsasalita ako doon sa mga kapatiran natin sa Australia, sabi ko sa kanila, don't stop growing. Always desire to grow. Because when you stop desire to grow, you will stop your desire to know. You work with your pastor. Grow with the teaching of your pastor. Brethren, just like tayo ngayon, pagka tinapos na natin, pinutol na natin yung connection natin sa anak natin, kapatid, may makikialam na. May makikialam na. Huwag kayong magpadala sa sinasabi at pagpapakita ng mukha, na pangit ng mukha ng anak nyo pagka pinagsasabihan nyo ang anak nyo. Naalala nyo ba yan? Na pagka pinagsasabihan nyo ang anak nyo, nagbabago ang mukha. Nagpapakita ng parang hindi siya nakikinig. Tapos sasabihin mo, ano, nakikinig ka ba? Oo naman. Ayan, hindi ka na naman nakatingin. Nakikinig ako eh. Sounds familiar? Talk to me. Bakit? Para tumigil ka. Para mawala na yung connection mo sa kanila. And little they know that when you take your hands off from them, the devil will get in. The devil will take the full responsibility. Kaya anong mangyayari? The world will change the image of your children. Now, hindi na nila masasabi ngayon, I am fearfully and wonderfully made. Why is that? Sapagkat hindi na ang Diyos ang nagkukontrol sa kanilang isipan. Brethren, we have responsibility. We are responsible. Amen? We are the trainer. Tayo ang inassign ng Panginoon sa ating mga anak to do the job. Then let's do it. Don't miss it. Don't fail to do it. Don't get tired to do it. Keep going. Keep doing it. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. I beg you, oh God, to please continue to work in the lives of our young people today. Even in our home, oh God. Patuloy kayong magtrabaho po, Panginoon. Please. We need your power. We need your guidance. And thou knowest, oh God, that we cannot do it. We cannot make it without you. But with you, nothing is impossible. Bless your people as they come into that throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's make business with God tonight.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na muli niyo kami pinahintulutan na makapakinig ng mensaheng katulad po nito. Thank you again for reminding us into that responsibility that we have to do, we have to accomplish, that we should not fail to do it. There should not be a time in our life, O God, that we're not doing it. Dapat araw-araw ay amin po itong binibigyan ng pansin upang patuloy po naming masubaybayan, magabayan ang aming mga anak. Thank you, O God, na mapapanatili po namin ang aming image and that we are wonderfully made. Bigyan niyo uli kami ng mga young men and young women who can say with David, I will praise you. I will praise the Lord, for I am fearfully and wonderfully made. And that God is still in control of my mind. God is not out of control of my mind. He is still in control. Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats.